Puno ng pangarap ang 14 taong gulang na si Lian Chelsea Caabay. Ganito siya inilarawan ng mga tao nagmamahal sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito'y tuloy naglaho ng bawian ng buhay si Chelsea nito lamang ika-24 ng Enero. Sino nga ba si Chelsea para sa mga taong malapit sa kanya? Kilalanin natin siya sa report na ito ni Irene Quintana. Mabait po, malambing, kahit po kanino, kahit hindi sa amin. Palakaibigan po, palangiti. Actually po, campus figure po yan eh. Dahil kahit second year high school po yan, kahit sa ibang level, meron po siya mga friends. Po, palangiti, masayahin. Ganito inilarawan ni Bing Caabay ang anak na si Lian Chelsea Caabay. Si Chelsea ay binawian ng buhay matapos na hindi payagan ng Medical Center Muntinlupa na i-admit ito sa intensive care unit dahil sa kabiguan ng pamilya na makapagbayad agad ng hinihingi nilang 50,000 pesos. Si Chelsea ay panganay nilang anak at naaasahan sa kanilang bahay. Kulang din aniya ang anumang salita para ipaliwanag ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Hindi niyo po mai-describe yung sakit, hindi niyo po mai-explain. Wala po siyang kasing sakit. Hindi po masakit po na ma-outlive mo yung anak mo. Kasi po masyado pang bata, hindi ko po ina-expect na ganun siya kaagang kukunin. Sa lamay ni Chelsea, inabutan din namin ang mga kaklase nito noong elementarya na nagdadalamhati rin sa pagkawala ng kaibigan. Umiiyak na inilarawan sa amin ni Jenny May ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Mabait po siya, lagi po siya nandyan kapag kailangan mo siya. Ang sakit kasi. Mabait si Chelsea sobra. Mahal na mahal ko yun. At maging sa Alexia na hindi raw gaanong kasundo ni Chelsea noong elementary ay hindi rin napigilang maiyak. Hindi ko naman po expected na ganito po yung magiging end ng buhay ni Chelsea kasi ang dami naman po kasing pangarap ni Chelsea. Kahit po nakakaaway ko siya noon. Siyempre po, kababata ko na rin po siya. Kasabay ko na po siya lumaki. Kasama ko po siya sa good and bad times po nung elementary. Ayon naman kay Aaron, mahusay raw magsulat si Chelsea. Naging editorial writer ng school namin siya. Doon po namin nakitang ang dami po niyang pangarap sa buhay, pero po ngayon mukhang nawala na. Binalikan din nila ang masasayang alaala ng kaibigan. Pinakamamiss ko po yung mga oras na nakikinig po siya kapag nagkukwento po ng problema sa kanya. Yung nagbibigay po siya ng advices kapag kailangan ko. Yung nagsashare sa akin ng mga problema niya. Para na kasi mag-best friend, lumaki na kami na magkasama eh. Miss ko lang po kasi kay Chelsea kasi ngayon pong high school. Pag nakikita niya po ako sa kantin, sabi niya sa akin, "Uy Alexia, kahit sino po yung kasama ko, babatukan pa ako noon." Sabi, "Uy, libre mo ako, pengin piso, pengin dos," ganun po. Yeah, siguro po ngayon, pag actually every Monday, nakikita ko po siya sa kantin, tapos ganun po sasabihin niya sa akin. Tapos nung nakaraang Monday po, hindi ko nga po nakita, kaya parang namimiss ko po si Chelsea. Tapos nung Sunday, nakachat ko pa po siya sa FB. Tapos ngayon po, nalaman ko nga, wala na si Chelsea. Parang nakakabigla lang po. Naging best friend ko po kasi siya nung elementary level. Kasi po magkatabi po kami ng upuan. Siya po yung taong malakas mga asar. Pero po siya po rin yung taong unang magsusoli sa'yo kung kayo man ay nag-away. Tsaka po si Chelsea, siya din po yung taong may pangarap po. Siguro po yung mga moment po namin sa kantin, yung parang mag-meet po kami, mag-hi po siya, tapos mag-aasaran po kami. Tapos yung mga tawanan po namin, kasi masayahin po siyang tao eh, hindi po siya ini-expect na, hindi po siya i-expect na ganyan lang po yung mangyayari sa kanya. Kaya naman nais din ng mga dating kaeskwela na mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Chelsea. Sobrang sakit nung nalaman ko yung dahilan eh. Sana makonsensya sila kasi kawawa naman yung tao. Sobrang dami pangarap nun eh. Sobrang dami. Tapos bigla matatapos na ng lahat dahil sa kanila. Dahil sa ginawa nila. Ako si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Nakipag-ugnayan na responde sa pamunuan ng Medical Center Muntinlupa, subalit wala pong authorized person kami nakausap.
Simula po nung aming cover ang kasong inilapit po sa atin ng pamilya Kaabay, agad po kami nakapagnayan sa mga kinaukulan at una nga rito ay ang Makati Medical Center Muntinlupa. Kanina nga nakausap namin ng administration officer na si Gian Dalida at ayon sa kanya, hindi nakarating sa kanilang tanggapan ng reklamo ng pamilya. Itinanggi po ni Jen ang akusasyon ng pamilya Kaabay na may medical malpractice. Ayon po sa administration officer, nagsasagawa na sila ng investigasyon ukol sa kaso ito para malinawan din kung anong tunay na nangyari sa bata. Ang doktor po ni Chelsea, si Dr. Emmanuel Valdez, ay isa lamang visiting physician o consultant ng MCM. Para magabayan po ang mga naulila ni Lian Chelsea Kaabay, dapat nilang gawin sa paniniwalang malpractice ng doktor at kapabayaan ng Medical Center Muntinlupa City. Nasa linya ng ating komunikasyon, si Assistant Secretary Eric Tayag, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Magandang hapon, Doctor. Magandang hapon din. Apo. Ano po ba, sir, ang rules or stand ng Department of Health sa pag-admit mo ng pasyente sa, halimbawa, ICU? Tulad po nito nangyaring kaso inilapit po sa amin. Una muna po, nakikiramay kami sa kamag-anakan ni Chelsea at sana po ay sa pakikiramay namin kahit paano maibsan po yung kanilang kawalan. So, ang Department of Health po kasi ay nagpapatupad ng mga regulasyon ayon sa itinalaga ng batas. Ito po ay kinabibilangan hindi naman ng mga ospital sa kagawaran ng kalusugan, pati na rin sa mga pribadong ospital po. Opo. So, pribadong ospital po kasi yung pinagdala ni Chelsea. So, ang tingin po namin yan kung may reklamo po sila, usapin po yan kasi ng pasyente, kamag-anakan, laban sa nasabing ospital o mga doktor. Pinapayagan ba, sir, na maningil muna ang ospital bago harapin ang pasyente? Ito man ay pampubliko o pampribado? Sa batas po, hindi na po kailangan humingi ng deposito yung mga ospital, lalo na kung emergency po. Yun po ang nakalagay sa batas. Napakinggan niyo po ba, sir, ang kabuuan itong naging panayam po sa pamilya Kaabay? Alam niyo po na pinakikinggan po natin din sa mga procedures ng ospital na magsagawa sila ng assessment sa kakayahan po ng mga pasyente kung kakayanin nila ang magbayad para na sa ganon ibigay nila yung tamang classification. Baka mangailangan kasi ng tulong. Pero uunahin muna po ang maselang lagay ng pasyente. So sa kwento nyo po, parang lumalabas na may pagkukulang. Siguro may papaliwanag naman po yung ospital, yung management, kung bakit gano'n po yung nangyari. Siguro hindi rin naman po nila gusto yung nangyari. Of course, sir. Para sa kwento, naintindihan namin kung bakit sumama yung loob. Kasi umaasa silang madudugtungan pambuhay ni Chelsea. Yes, sir. At hindi nga maganda po yung nangyari. Ganun din, sir, marahil ang magiging tugon nyo dito sa sinasabing di umano ay malpractice na nagawa ng doktor ni Chelsea. Ano po? So at this point in time, kailangan ma-assess po muna ng ospital ang sitwasyon at talagang malaman po talaga kung ano nangyari at bakit namatay na maaga itong si Chelsea. Opo, wag po tayong padalos-dalos sa pagbibigay po ng katwiran sa magkabilang panig. Ang importante po talaga ay matingnan natin nangyari para wag na pong maulit po yan. Pero malungkot po talaga nangyari kay Chelsea. Kung may pagkukulang man yung ospital kaya yung mga doktor, yan po ay isang usapin na mari namang malutas po nila. At sana po ay pulutan natin to ng leksyon. Sapagkat ang mga pasyente po talaga dapat binibigyan natin ng magandang serbisyo po sa klinika. Alright. Dr. Eric Tayag, sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Mga kaibigan, si Dr. Eric Tayag, ang Assistant Secretary ng Department of Health ng ating pong nakapanayam. Nasa linya po natin, mga kaibigan, si Attorney Jeriel Balmediano. Attorney, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po. Opo, napakinggan niyo po ba sir ang kabuuan ng naging panayan at nangyari doon sa pamilya Kaabay? Opo, kaya lang po yung part po ni Secretary Tayag, hindi ko po masyadong maintindihan kasi naka-phone touch lang po yata siya. Well, anyway sir, ano po ba maaaring gawin na lang ng mga magulang ni Chelsea sapagkat para tayo hindi doktor, ano po, at maaaring may mga ginawa sila na wala po sa ating kalaman. So ano na lang po maaaring gawin ng pamilya Kaabay? Actually po, yung kaso po kasi, ayon po sa batas, bawal po talaga na tanggihan, lalo na sa mga emergency or mga serious cases na sinasabi na kailangan muna mag-solicit o mag-demand muna ng bayarin bago po yung medical treatment. Ano? At saka kung sino man po yung administrator po ng hospital o yung medical practitioner na gagawa po noon, mag-solicit muna bago gawin yung medical treatment, ay pinapunish po siya ng ating batas. Opo. Yung sinasabi po nila na mayroon pong medical malpractice po, Yes, sir. handle po yun sa investigation. Maaari po silang pumunta po siguro sa Philippine Medical Association para mag-investiga po yung PA kung meron nga po talagang nangyaring malpractice dun sa kaso po ni Chelsea. Alright. So, ano po sir maaaring yung gawin? If in case sakasakaling humingi ng tulong ang pamilya ni Chelsea, ano po bang unang marapat nilang gawin? Una po, siyempre pupunta muna po sila mag-report po sila sa Philippine Medical Association. At ayun po yung investigation din ng hospital kung meron ba talagang nangyaring ganon na humingi muna ng deposit or demand bago po tanggapin sa intensive care unit si Chelsea. Kaya hindi po pwede rin po silang pumunta po sa public attorney's office kung hindi po nila kayang magbayad po ng abogado para sila po yung tumulong po sa kanila para asikasuhin po yung kaso kung mapafile nga po ng kaso itong pamilya po ni Chelsea. Alright. Tama-tama sir, sapagkat medyo sabi nga po kanina ni Dr. Eric Tayag, yaman lamang wala po kayong masyadong narinig po kanina sa panayam sa kanya. Ang isang malinaw lamang dito yung parang merong merong pagtanggi na papasukin sa intensive care unit. At ito raw ay mukhang lumalabas na batas ng ospital, pero sabi nga po ni Dr. Eric Tayag, wala pong ganito sapagkat inaalis po yan ng batas na nakasulat po sa atin. Opo. Kung yun po yung batas po ng hospital, ang sinasabi po ng batas natin na yung ang mananagot po doon ay yung presidente, yung director o yung manager po na nagpapatakbo ng hospital, yun po yung yung official or medical practitioner na kailangan po pinapunish po ng ating batas na imprisonment for 6 months to 4 months po to 2 years and 4 months. Ganoon din po sa management naman po na nagpatupad ng ganon ay pinaparusahan po sila ng 4 to 6 years na pagkabilanggo o penalty po na 100 to 500,000 pesos po. Alright. Attorney Balmediano sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mga kaibigan, si Attorney Jeriel Balmediano aning pong nakapanayam. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng Responde.